na sa bansa natin merong piliin kung alin ang naiba. Gandang araw mga ka-context. Alam nyo ba na sa bansa natin merong prinsipyo ng separation of church and state? Nasa Philippine Constitution yan, sa Article. Hello, may galap shoutout po Ma'am Baby Leonera. Hello, may galap shoutout po. Maraming salamat po sa palipad. Sabi nga na, hindi nakalusot ngayon one time, big time eh, no? Hello, watching po Ma'am Mary Grace, watching po daw sa Cavite. Sa lahat po ng mga taga Cavite dyan, no? Nating may mga pinsan din po ako dyan. Sa Teresa Martires, sa Dasma. Yun, no? May galap shoutout po sa inyo dyan. Lahat. Ito, pakinggan ho natin ulit, mga kababayan ko. 3 sa Bill of Rights. Sa Section 5. Pwede nyo i-google yan para kayo mismo ang makabasa. Pero ang sabi dyan, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. O, di ba? Kahit kayo rin sa unang kinig nyo, di ba? Parang hindi nyo maintindihan. Pero alam nyo ba, honestly speaking, nung una ko yung narinig, akala ko para silang mag-asawang laging nagbabangayan or nag-aap. Opo, dapat ano yan eh. Pero may separation talaga. Opo, magkaiba kasi yung church at saka yung state or government. Na para bang ang sabi ng lalaki, huwag mo akong pakialaman, buhay ko to. Sabi naman ng babae, ikaw rin, huwag mo akong pakialaman, gagawin ko kung ano ang gusto ko. Di ba? Pero kung iisipin mo, ang dami nilang pagkakahawig, ang simbahan at ang gobyerno. Pareho silang may batas na sinusunod. Pareho silang may mga namumuno. Pareho silang may mga taga-suporta sa church. Opo, may batas ho yan. Kaya nga sa loob ng simbahan, mayroon pong bylaws. Oh. May batas ho yan sa loob ng simbahan, sa labas man ho ng simbahan. May batas ho yan sa loob. Oh. Diba? Yan ang akala ho natin ay may parang wala lang. Meron po yan. May mga bylaws nga yung iba, yung mga ibang sekta, may mga bylaws din na sa kanila, pati yung doctrine nila. Kaya may bylaws din nga yung INC, no? Na one for all for one, di ka pwedeng mag-asawa ng hindi INC. O kung gusto mo naman kailangan ma-convert sa kanila. Parang Islam, parang ganun. Mga kababayan ko. May mga batas ho yan. Pero yung iba, batas na nagawa ng tao, yung mga bylaws. So yung iba hindi na po biblical. Members, di ba? At pareho silang may pondo o budget. Eto aminin natin to mga ka-context. Hindi naman lahat, hindi lahat. Pero may mga pagkakataon ding may mga korupsyon at anomalya sa simbahan. At syempre, sa gobyerno, alam na natin yan. Hindi na natin kailangang i-elaborate, kasi baka mamaya kumaba pa ang hearing, madelay. Kaya minsan, napapaisip ako, magkahawig naman pala ang simbahan at ang gobyerno, bakit may prinsipyo pa ng pagkakahiwalay? Meron pa rin po. Kasi basahin ho natin, no? Ewan ko kung dito pa po, no? Pinasa ko rin to kahapon, mga kababayan ko. Ang separation yun eh. Hanapin po natin dito. Sige po. Sige, patuloy lang ho natin ito, mga kababayan ko. Di ba? Kasi naisip niyo ba na baka pag ito po Article 2 Section 6 of the Constitution, the separation of church and state shall be inviolable. Tama po ba? I-research nyo na lang po. Kaya yun ang dapat malaman ho natin yan. Kung ano ang part din ng church or ang part ng church na wag makialam din sana sa government. Pero may mga may pagkaparehas. Pero iba yung separated dyan eh. Hindi nga pwede makialam yung government sa mga church activities. At ang church naman, hindi pwede makialam dapat sa government activities. Pwede sila maging advisor. To advise. No? Maging yung advocate na mag-advocate ka bilang isang church na sige tayo example sige mag-Bible study kayo bago tayo pagkatapos ng flag ceremony bago mag-duty o first day of the week parang ganoon. Pero yung pakialaman mo yung government tapos parang ganito mag-aano ka ng rally tapos gagamitin mo yung religion or anong grupo diyan, hindi pwedeng ganoon. Kasi biblical yun eh. Kahit sa Bible nakasulat po yan eh. Respect the leaders and ang government and the leaders. Kung sino man yung mga leader dyan. Hindi ka pwedeng makialam dyan. Nakasulat din ho yan sa Book of Psalms na
gusto ng Panginoon, irespeto mo yung government. Opo, mga kababayan ko. Kailangan nun natin basahin din ng Bible, eh. Alam ng mga abogado yan, alam nila Marcoleta yan, eh. Hindi yan mga takot makukulong dahil mga abogado yan, kaya nilang i-defend ng mga sarili nila. Pero bakit, no? Pag sa realidad, hindi na gumagana. Masyado silang magkalapit. Alam nyo na, magkasilipan. Bakit ang laki ng budget nyo dyan? Sabihin nung isa. Ikaw din, ang laki ng collection nyo, ang laki ng tithes and offering nyo dyan. Ikaw, na-audit ka na ba? O ikaw, nasa ng transparency mo, bakit wala kang nire-report? O, di ba? Parang parehong may gustong sabihin. Parang sinasabi, pre, ako nang bahala dito, wag mo na akong pakialaman, ha? O, ikaw rin, ha? Wag mo na akong pakialaman, kanya-kanya tayo, ha? Di ba? Pero alam nyo ba, mga ka-context, ang totoo, ang separation of church and state ay hindi naman ibig sabihin na bawal magsalita ang simbahan tungkol sa tama at mali. Oo, yun ang part ng simbahan. Pag may nakita kang mali, pwede kang magsalita. Pero hindi yung maghahakot ka para mag-rally. Tapos maghahakot ka, manununtok ng mga pulis. Diba mga kababayan? Tapos sasabihin nila na inaapi sila, bias daw yung mga kapulisan. They are doing their duty to protect kung sino man yung protektahan dyan sa government. So, gawin nyo rin yung part nyo bilang church o bilang grupo na dapat nga yung church pa yung magiging mahinahon. Dapat yung church sana ay isa din sa maging example ka na susunod ka sa batas. O magrarally kayo, dapat hindi kayo magkukos ng mga traffic, hindi kayo magkukos ng abala sa mga commuters, mga nagtatrabaho, sa mga estudyante at kung sino-sino pa. Dapat ganun. Pero pwede kang maging advisor. Pwede kang pumagitan in a good way, in a nice way, by biblical aspects, by the opinion na may maiambag at may maitutulong sa ating gobyerno. Na mga ginagawa ng gobyerno. At hindi rin naman ibig sabihin na ang gobyerno ang may karapatang magdikta kung anong pananampalataya, kung anong relihiyon ang dapat umiral sa bansa. Ang ibig lang sabihin nito, mga ka-context, walang dapat mangibabaw sa tungkulin ng isa't isa. Ang Tama. gobyerno ang nagpapatupad ng batas. Kasi ang gobyerno po ay nagpapatupad ng batas, mga kababayan ko. At ang church naman ay nagpapatupad ng moral values. Tama po ba, mga kababayan, o mali? Yan ang totoo. Ang gobyerno ay nagpapatupad ng batas. Dapat respetuhin natin yung batas. Ang church naman ay nagpapatupad ng mga moral values. Biblical aspects din yan. Kaya nga yung mga abogado, alam ho nila yan. Bago sila naging abogado, alam nila yung Biblia eh. Kaya nga yung iba ay against sa example nito, against sila sa same-sex marriage eh. Kasi nasa Bible yun eh. God created men and women. God created Adam to Eve. No, hindi yung sinulat dyan, God created Adam to Steve, ha? Sample lang ho yan, ha? Yan ho. Do not steal. Hindi steal, ha? Do not steal. So nga rin, huwag kang magnakaw, huwag kang mangurakot. Bakit nagagawa pa rin yan ng mga senador, ng mga abogado naman halos yan? Di ba po? Ito po, pakinggan po natin. Naunahan ko lang ata to si Sir Context. Batas at ang simbahan naman na nagpapaalala ng konsensya at moralidad sa tao. Ayun, moral context. Ayun, di ba mga kababayan? Ang sinabi naman po na huwag kang papatay, depende naman po yun. Kung kalaban talaga, kung sundalo ka, pulis ka man, pag sinabing do not kill, huwag ka nalang magsundalo. Sample ho nun, ha? Kaso lang, tulad po ng panahon ng history ng mga ng taga-Israel. Mga sundalo ka, syempre papatay ka talaga dahil kalaban yun. Literal na kalaban, hindi yung kalaban na tulad na pwede pang magbago yung tao, wala nang due process, papatayin mo siya. Kasalanan na ho yan, anak ng buhay talaga no? Ang batas, yung batas na para ho sa inyo, sir, para ho sa mga utak ulaga.
Tulad doon nito, example, si PBBM nagpaimbestiga sa flood control. Panahon ni Duterte pa yung flood control na namatay nga si ano, di ba? Si Andaya. Pinalabas nila nagbig T daw. Binaril yung ulo. Pero may tama talaga yung ulo, hindi kamay niya yung ano. Di ba? Example niyan ha. Tulad niyan. Binigyan ng mga pulis noon ng authority. Bakit papatay sila ng mga adik at ang iba hindi naman adik yung pinatay? Dahil may pera-pera. Ngayon, ito ang pinakamasakit. Dahil hindi binigay at hindi napagbigyan si Duterte, si Digong, na itong sa Farmally. Siniraan nila si PBBM. Nagmaisog rally sila. Pinaraan, bangag si PBBM. Ang dalawa niyang anak, mga adik naman yan Alam ng mga taga Davao yan, alam ng mga pulisan sa Davao yan, kaso takot lang. Kasi ito yung ating ito yung ating bansa, no. Kung sino po talaga yung uupo, susunod ka lang talaga, lalo na pag ikaw ay pulis, kung sino ka man dyan, para di ka matanggal sa trabaho. Pag kinalaban mo yung administrasyon noon, magkaiba din sa ngayon Sa ngayon, kahit minumura ang presidente, gusto nilang patayin yung presidente, okay lang. Hindi sila inaano. Panahon noon, gaganunin mo yung mga Duterte. Nung panahon pa ng mga Duterte, anak ng buhay niyo. Kaya intindihin ho natin, sir, ha? Julius pa naman yung mo, biblical pa naman yung pangalan mo. Kaya masasabi ko lang, huwag kayo magpangalan sa mga anak nyo na biblical kung ang ugali naman ay demonyo, ha? Di ba? Si Ballpoint po ay ano lang po, Ma'am Aquino, naka-monitor lang po. Di ba? Nandun din si Marcoleta nung nagpaimbestigahan yung flood control ngayon bakit hindi siya nag-stand sa flood control? Balita malaking kickbacks niya kay Diskaya Nagiging pro-China sila kasi, hindi sila nagiging pro-Philippines. Hello, Ma'am Dolly Babes. Mega love shoutout. Ma'am Marisa, mega love shoutout din po. Anak ng buhay naman talaga. Pinaliwanag na. Isa pa po. At sa totoo lang, kapag parehong tapat ang ating gobyerno at ang simbahan, malamang sa malamang hindi sila magbabanggaan at hindi... Tama po. Pag parehong tapat ang ating government at ang simbahan, hindi talaga magbabanggaan. Pareho talaga. Maganda ang takbo ng ating inang bansa, ng ating inang bayan. Kasi walang moral values, batas na ipinapatupad. Puro naman talaga nandyan sa Congress, sa Senate. Sino ba yung mga matitino dyan? Pili lang. Example, si Lito Lapid, yan. Tahimik Sample lang yan, ha? Diba? Ngayon, panahon ni Duterte, yung Catholic Church, sinatakot. Anak ng buhay. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ay, nako naman.